Gaya ng inaasahan, bumalik na nga ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Talakayin natin yan at alamin na rin natin kung ano ba itong monsoon gyre. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Sa kasalukuyan, apektado po ang malaking bahagi ng ating bansa ng habagat o southwest monsoon. Yan po ay nag-extend mula southern portion ng Luzon, Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Ang habagat po o southwest monsoon ang nagdadala ng maulap na panahon na may kasamang scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa malaking bahagi ng Visayas, particularly sa western at central portion nito at malaking bahagi ng Mindanao. May mga kalat-kalat na pag-ulan din tayong aasahan dito po sa ilang bahagi ng Palawan at Mindoro. Relatively maliwalas naman ang panahon natin sa natitirang bahagi ng Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. Pero posible pa rin po yung mga pag-ulan at thunderstorms tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Ito pong epekto ng habagat ay magpapatuloy sa mga susunod pang mga araw dahil ito ay ini-enhance ng dalawang weather system na nakapalibot sa ating bansa. Unahin natin itong nasa may West Philippine Sea. Ito pong grupo ng kaulapan sa may West Philippine Sea ay designated na ng JTWC ng US as 99W Invest. So nasa medium to high chance pa rin ang possibility nitong maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Pero again, kadalasan nga ang mga bagyong nabubuo dito sa may West Philippine Sea ay less threatening sa ating bansa dahil kadalasan yan po ay nabubuo na sa labas ng ating PAR at palayo sa ating bansa. So narito po ang ensemble forecast track ng GFS para dito sa 99W Invest. Sa kasalukuyan nga, yan po ay nandito sa may West Philippine Sea, malapit sa ating boundary line. Kung yan po ay lumakas man, yan po ay kikilos na or medyo mas malapit na dito sa may area ng Vietnam. Pinaasahan nga natin itong kumilos pa northwest o hilagang kanluran patungo dito sa may area ng Vietnam or southern portion ng China. Again, hindi po ito tutungo o pupunta sa ating bansa at wala po itong magiging direct effect sa ating bansa. Pero meron tayong monsoon gyre na setup para dito sa ating sama ng panahon sa may West Philippine Sea. Ano nga ba ang monsoon gyre? Kapag ganitong panahon ng habagat or southwest monsoon, kapag meron tayong nabubuong malawak na sirkulasyon na higit sa 2,000 kilometro, yan po ang monsoon gyre. Kung mapapansin nyo, ito po yung ating sirkulasyon. Pero yung ating extension ng kaulapan ay umaabot nga dito sa ating bansa dahil sa ating habagat or southwest monsoon. So napakalawak po ng sirkulasyon itong ating sama ng panahon sa may West Philippine Sea. Kaya ini-enhance po niyan o nag-e-extend yung ating habagat or southwest monsoon at nakaka-apekto nga sa malaking bahagi ng ating bansa. Yan po ang indirect effect ng sama ng panahon dito sa may West Philippine Sea para sa ating bansa. Ang pag-enhance o pagpapalakas ng ating habagat or southwest monsoon. Maliban dito sa sama ng panahon sa may West Philippine Sea, balikan naman natin itong sama ng panahon sa may eastern section ng Mindanao. Sa kasalukuyang setup, para siyang elongated trough o extension itong ating binabantayang sama ng panahon sa may West Philippine Sea. So narito po yung ating monsoon gyre na sirkulasyon patungo dun sa ating sama ng panahon sa may West Philippine Sea. So narito po yung ating habagat or southwest monsoon. Ito naman yung ating binabantayang sama ng panahon dito sa may eastern section ng Mindanao. At ito rin po yung kanyang direksyon ng hangin. Again, para siyang extension o elongated trough o parte siya ng sirkulasyon. Sa ngayon, itong ating binabantayan sama ng panahon sa may West Philippine Sea. Ang posible pong mangyari kapag nag-intensify o lumakas itong binabantayan nating sama ng panahon sa may West Philippine Sea, magbe-break away po yan at posible na po yan lumayo patungo doon sa may area ng Vietnam. In the meantime, magkakaroon ng close isobar o magkakaroon ng sariling sirkulasyon itong posibleng low pressure system dito sa may eastern section ng Mindanao at hihiwalay na rin dito sa ating binabantayang sama ng panahon o dito sa ating tinatawag na monsoon gyre na sirkulasyon. So narito ang ensemble forecast track ng GFS para dito sa 90W Invest. Designated na rin po yan ng JTWC ng US. Ito po yung posibleng sirkulasyon dito sa may eastern section ng Mindanao. Napakita dito na kapag humiwalay na nga yung ating tinatawag na monsoon gyre na sirkulasyon, posible na pong magkaroon ng sariling sirkulasyon etong sama ng panahon sa may area ng Mindanao. Meron itong possibility umakyat tumungo dito sa eastern section ng ating bansa. Pero sa ngayon, magiging erratic pa po ang nature nito dahil medyo mahinang system pa lamang po yan. So hindi pa rin natin inaalis ang tsansa nitong tuluyang humina at malusaw, pero pinapakita rin dito ang tsansa nitong lumakas at maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw at tumungo dito sa may area ng mainland Luzon. So maliban dito sa 90W Invest at 99W Invest, wala pa naman tayong inaasahang posible pang sumunod sa dalawang ito.
Itong dalawa pa lang ang ating area of interest na posibleng mag-develop or maging isang ganap na bagyo. Kapag may nakita kayong nagsasabing may posibleng 5 bagyo, hindi po totoo yan. Clickbait lamang po yan at huwag po tayong magpapanik. Mananatiling aktibo yung ating tinatawag na intertropical convergence zone at may mga posibleng low pressure area o sirkulasyon na sumulpot dito sa ating intertropical convergence zone. Pero wala po tayong inaasahang 5 bagyo sa mga susunod na araw. Ito pong dalawang system na ito na nakapaloob sa ating intertropical convergence zone ang patuloy nating babantayan for any further development. Sa ngayon, although wala po itong pangalan o hindi po ito isang ganap na bagyo, kasama ng ating habagat o southwest monsoon, yung kanyang mga kaulapan ay posible pa rin po magdala ng mga pagulan at posibleng thunderstorms sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto nito gaya ng mga flash floods at landslides, particularly po dito sa area ng Mindanao, kasama na rin po dyan ang Visayas na kung saan patuloy na nakakaranas ng mga pagulan dulot ng habagat nitong mga nakaraang araw pa. Bukas, nabayan na po muli ang ating update para dito sa ating binabantayang mga sama ng panahon. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.